our channel. On today's video, I'll be showing you my kilay goal. So, ipapakita ko sa inyo kung paano yung routine na ginagawa ko for my kilay. If you wanna know kung paano ko na-achieve yung mala Instagram kilay na nakita nyo dun sa mga videos and dun sa mga photos na pinopost ko, just keep on watching. To be honest with you guys, talagang nung una, hindi ko talaga alam kung paano gawin yung sarili kong kilay. To the point, naging one-liner na lang yung kilay ko, tas merong mga times na sobrang bushy niya. And then, kapa-practice ko ng kapa-practice, natutunan ko sa sarili ko kung ano yung bagay na kilay para sa akin. At isa doon is yung malinis na canvas. Malinis na canvas, meaning malinis yung korte ng kilay mo. And to achieve that, syempre, kailangan mo siyang i-shave, i-pluck, or ipa-thread. So ako, personally, ang nagustuhan ko is yung threading kasi talagang malinis na malinis siya and matagal tumubo yung kilay right after that. Have someone else to do your kilay or yung maglilinis ng kilay nyo kasi personally sa experience ko, pag ako gumagawa na maglinis ng kilay ko, it's either no over-pluck siya or no over-shave. So ang tendency, nagkakawarde-warde kasi sa tingin ko parang kulang pa, parang hindi sila pantay. Ngayon, papakitaan ko kayo kung ano-ano yung mga products na pwede nyong gamitin sa kilay nyo. Meron dyan mga pencils, and dalawang klase na yung pencils. Yung old school na pencil na tinatasahan pa, and yung mga retractable ones na iikot nyo na lang para lumabas yung pinaka-pencils. Syempre, nauso na din ngayon yung mga gel liner. Ito yung mga pangmatagalang eyebrows na gusto nyo ma-achieve. Ito yung tipo na hindi siya nag-fade, hindi siya naghuhulas, and isa pa, hindi siya yung parang nagagalaw or yung humuhulas nga, like mga long wearing and water resistant yung mga eyebrow gel. And syempre, nagkaroon na din ng mga pomade. Ano ba pinagkaiba ng pomade and eyebrow gel? Actually, hindi ko din alam. Si Anastasia Beverly Hills lang naman talaga yung nagpauso ng pomade. Pero kung tatanungin nyo ako, parehas lang naman sila ng consistency. Medyo malabnaw lang ng konti yung pomade kaysa sa mga gel. Gel ko is Maybelline and my pomade is Anastasia. Then yung pencil ko is Everbillion na, and yung mga retractable is LA Girl at saka J-Cat. So, yan yung mga products na pwede nyong itry. Tapos, we have this NYX Eyebrow Gel. And siya yung tipo na talagang you need to really work fast kasi sobrang dali niyang matuyo. Pero once na na-achieve mo yung korte ng kilay na gusto mo, never mo na siyang mamumove or kahit maligo ka, hindi siya matatanggal. Ganon siya ka-long wearing itong si NYX, guys. And then, meron din na uuso ngayon, or actually matagal na to eh. Medyo parang ngayon lang din siya nagbo-booming kasi summer. So, kung gusto mo ma-achieve yung parang no makeup look, lalong-lalo na sa kilay, you can actually go for a eyebrow marker. So, ito yung parang mga pentel pen na kung tawagin. So, ganito yung applicator niya. Brush lang talaga. And if feather strokes mo lang siya to achieve yung parang natural brows effect. And then, syempre, meron na din tayong mga eyebrow mascara and mga eyebrow primer na tinatawag, like this one, NYX Waterproof Eyebrow Primer. So, ito, eyebrow primer is to prep your eyebrows para ma-achieve mo yung mga hair na magsama-sama sila. And, syempre, ang aim natin is yung pataas sila para nakaka-lift ng image ng face. Tapos, of course, yung eyebrow mascara, syempre, to tone down yung color ng eyebrows mo. Kung sakasakaling dark, or kung sakasakaling light naman yung mabili mong pang eyebrows. So, ito ginagamit siya to match your hair color. And para sa akin, para na din pang tame ng brows at the same time. Meron ding iba't ibang klase ng tools na pwede nyong gamitin sa inyong pangkilay. Siyempre, pinaka-popular dyan is yung mga angled brush na ginagamit pang draw ng kilay. Siyempre, kung hindi nyo ma-achieve yung very defined line, using a pencil, kasi pencil bilog siya, and hindi mo talaga masusunod yung parang very sharp, pwede kayong gumamit ng mga eyebrow applicator like this. So, kung makikita nyo guys, color yellow talaga yung bristles niya, pero since meron siyang product, nag-brown na siya. Ganyan siya ka-angled. So, kitang-kita mo talaga yung pinakadulo niya, and ganyan siya kanipis. So, ang unang-una kong ginagawa sa kilay ko is binabrush ko siya using a spoolie. So, ito yung mga tipo ng brush na pwede nyo gamitin sa kilay nyo para ma-tame siya and ma-achieve nyo yung taas na gusto nyong i-achieve. So, you can achieve that by brushing your brows pataas. So, ang aim natin is ma-lift yung brows natin. So, kailangan pataas siya pag bin-brush nyo. And, as you can see, kahit binabrush ko na siya,
yung line ng kilay ko is pantay na pantay pa din talaga. After that, nakita ko, so satisfied na ako dun sa shape niya. I'll be proceeding by getting my angled brush, and ang unang-una kong ginagawa sa kanya is parang pinupunasan ko siya using a wet tissue para matanggal yung excess product, and at the same time, mapit-pit siya kasi yun yung gustong-gusto ko talaga, is very defined yung pagkaguhit ko sa aking kilay, like that. And then now, you can get your gel liner kasi ito talaga yung pinaka-favorite kong ginagamit sa kilay ko kasi talagang long wearing siya. Ang gagawin ko is I will get a product just enough to cover the brush, and alam niyo yung pinaka-gilid. So, dyan ko siya parang ipupunas to remove the excess gel para ano siya, pit-pit na pit-pit at the same time. So, ganyan yung magiging itsura niya. And then, ito yung pinaka talagang tatandaan nyo guys, do not apply the product starting from the head. Kasi magiging harsh or magiging matapang yung pagkalagay nyo ng product sa inyong eyebrows, and hindi nyo ma-achieve yung gradient effect. Lalo-lalo na pag nag-start kayo sa head. So what you gotta do is start on the middle part going to the tail. Ang una kong nilagyan ng outline na tinatawag is syempre yung sa mga labas na part ng kilay nyo. Depende rin yan kung hanggang saan kayo magdodrawing ng tail. Isusundan nyo yung pinakadulo ng eyebrows nyo. So, yung pinakadulong hair, hanggang dun lang din kayo mag-i-stop. I got another product from the container, and sa taas naman ako magdodraw ng outline, guys. Kasi yun muna yung gusto ko para ma-imagine ko or makikita ko kung ano yung shape na kalalabasan niya. So, yung eyebrow gel, inilagay ko siya dun sa taas ng aking eyebrow. So, saan nyo siya mismo ilalagay? Kung alam nyo yung mga pinakapuno ng eyebrow hair nyo, and makikita nyo na sila yung parang straight line or yung magkakasama sila all in one formation, yun yung magiging guide nyo kung saan nyo siya ilalagay. So, ipapasok nyo yung brush nyo doon sa pinakapuno ng hair, and doon kayo magsisimulang mag-draw ng line. So, sometimes, depende yan sa kilay, kung makapal or manipis, sometimes kailangan mo siyang ilagpas doon sa hair. Kasi, kailangan mong ma-achieve yung pinaka-thick na magiging effect niya or yung pinaka-kapal na magiging dating niya. Pero sometimes, you have to go sa pinaka-loob. Parang, dun mo siya idodrawing sa loob ng pinaka-eyebrows mo. So, bababa ka ng mga ilang hair bago ka mag-drawing ng line. So, ipapasok mo siya dun sa loob ng eyebrows mo. So, kung nakikita nyo guys, meron na tayong shape na very defined, and na-reach ko na yung peak na tinatawag, and yung tail, satisfied na ako. So, dito na tayo mag-work sa pinaka-head. Yan yung routine na ginagawa ko before I fill in the brows. Kinokompleto ko muna yung pinaka-outline niya. Ngayon naman, kung ano na lang yung natirang product dito sa brush, siya yung gagamitin ko to draw or to have the gradient effect papunta dun sa pinaka-head. Kasi ang gusto nga natin is gradient. So, hindi natin yun ma-achieve pag kumuha tayo ng product and ginuhit natin siya doon sa ating pinaka-brows kasi sobrang dark ng kalalabasan niya. And another reminder na nakalimutan ko sa inyo guys, na sabihin is be very gentle. Kailangan yung grip ng hands mo is sobrang alalay lang. Kailangan yung grip ng hands mo is sobrang alalay lang para unti-unti. So, ganun yung akin yung parang naging mindset ko. It's better to go ng pakonti-konti kesa marami, then mahihirapan ako magbura right after, diba? I go directly doon na sa pinaka-head. And ano naman yung magiging guide nyo sa pinaka-head? Siyempre, yung pinakadulo lang din ng mga brows nyo, yung eyebrow hair, yan din yung magiging guide nyo. So, gently draw a line na talagang fade lang yung effect niya para ma-achieve nyo yung gradient look. And then, gently apply din a line dun sa pinakataas ng brows nyo. Pero hindi mo siya isasagad na kasing pantay dito sa may ilalim. Ako ang ginagawa ko, kalahatian dito sa may ilalim. Para yung effect niya is very soft lang. And hindi siya boxy type ng eyebrows.
Now, I am done outlining my kilay. Kung napapansin nyo, halos walang product na nailagay dun sa pinakataas na head. Pero yan kasi yung gusto kong i-achieve. And very, very light lang na line yung nakita nyo. And syempre, napansin nyo na merong mga sparse area. So, sparse area is yung mga butas na tinatawag. It's either walang hair or yung hair is nagkalumpunan sa ibang part ng eyebrows nyo. Kaya nawalan ng hair yung ibang part naman. So, ang gagawin natin, I will get a spoolie and then gently brushing my brows pataas. So, hindi ko na to lalagyan ng product since my brows are bold. So, hindi na niya kailangan ng marami pang product. Ang gagawin ko na lang is i-spread ko na lang yung hair evenly and then I will gently brush my hair pataas para yung products na nasa outline is mag-spread siya entirely dun sa buong brows. So, after you brush your hair and makita mo na meron talaga siyang mga sparse area or yung parang mapuputla and walang hair na area, pwede kang ulit maglagay ng product dun sa mga area na yon. Pero you have to create parang feathery. Pero you have to create na parang hairline strokes or yung feathered strokes na tinatawag. Napapansin nyo guys na meron ako mga mapuputlang area dito sa side na to and konti dito sa my head. Kaya ang gagawin ko, since meron tong solid product sa loob, ang gagawin ko is I will draw it muna dun sa pinaka-tail by doing hair-like strokes. Tapos, the excess products, you can just freely brush it doon sa pinaka-loob. Kahit hindi ka na mag-feather chauvinist dyan. Basta, ilagay mo siya doon sa pinaka-loob lang. Brush again your hair para ma-achieve mo ulit yung formation na gusto mo and yung taas na gusto mong maging itsura nila. Ayan. Hindi na ulit ako kukuha ng product, guys. Kasi, parang i-run ko lang ulit siya or i-rub ko yung brush dito naman sa pinaka-head part ng aking kilay. So, ang aim ko dito is dark pa fade. So, dark pa light. Kung napansin nyo na hindi ko siya tinuloy hanggang doon sa pinaka-head kasi magiging boxy type siya and ang tendency magmumukha kayong Angry Bird. Doon nga pala sa mga hindi pa nakapanood ng ating first ever kilay tutorial, ito yung link, just click it right after this video para makita nyo kung paano naman ako magkilay before. Ibabrush na natin siya guys. Dito sa pinaka-head, ibabrush nyo siya pataas and then going pababa. You can then proceed on proofing your eyebrows. Actually, ito si NYX Proof It primer yung nakalagay sa kanya. Pero, I find it more very helpful pag ginamit mo siya right after you do your kilay. Kasi siya yung tipo na parang pagkamalapot niya is isi-seal niya yung eyebrows mo, lalo-lalo na yung hair, para hindi sila gumalaw-galaw or hindi sila mawala sa kanilang formation. As for now, ako mas na-enjoy kong gamitin itong Nichido Tinted Brow Gel kasi natotone down niya yung kulay ng eyebrows ko kasi you know naman guys, I recently just colored my hair. Parang medyo nag-brownish siya. So, to match it off, lalagyan ko siya ng eyebrow mascara. So, binabrush ko siya pababa. Yan. Para malagyan ng product yung mga nasa taas na part. So, ganyan yung itsura niya. And, ibabrush ko siya pataas para yung bandang ilalim naman niya ang nalalagyan ng eyebrow mascara. So, I will just go back and forth on brushing the mascara on the hair para matabunan talaga siya and maging brown siya lahat. So, yan. Once you are satisfied dun sa product distribution, you can always go back to your spoolie or you can also use the spoolie in the applicator. Pero ako mas gusto ko to kasi wala siyang excess product. And dito ko na ipoporma or ibabrush yung hair ko according to my preference kung ano yung gusto kong maging itsura niya all throughout the day. So, the last part that I will do on my kilay para ma-achieve ko yung mala Instagram effect or yung aking kilay goals is by cleaning the paligid of the eyebrows. So, marami yan mga products na pwede nyo gamitin kung paano nyo lilinisin yung gilid na yan, guys. Pwede kayong gumamit ng foundation, pwede kayong gumamit ng concealer, or yung mga
pencils na tinatawag. A very good example of that is this NYX Wonder pencil in light clear. What I do is, dinodrawing ko lang siya very close dun sa pinakadulo ng aking eyebrows. And then, don't forget to blend yung highlight nyo, guys. I'm using a Real Technique brush. Ito talaga yung pinaka-perfect para sa akin na panglinis ng kilay. Since wala namang mali-mali sa taas, and gusto ko lang siyang i-highlight, ang gagamitin ko na lang is yung excess product na nasa brush. So guys, babalikan ko kayo. Tatapusin ko lang yung kabilang kilay ko, and meron ako mga one last reminder para sa inyo later. Alam ko, nababasa ko na yung mga iniisip nyo, paano naman pong magkilay sa walang buhok or yung mga maninipis lang yung buhok sa kilay. Siyempre, katulad ng binanggit ko sa inyo kanina, always have someone and professionally done dapat yung hair nyo bago kayo magkilay. Kasi yan yung magiging guide nyo kung ano yung look na kalalabasan ng inyong kilay. And siyempre, pwede nyo din doon i-apply yung outlining muna para makita nyo kung gaano ba kakapal or kanipis yung kalalabasan ng inyong kilay. And very applicable sa inyo yung mga maninipis na eyebrows dyan is yung feathered stroke na tinatawag. Huwag nyo din kakalimutan na ang kilay is hindi talaga magkamuka. Sila ay magkapatid lamang na medyo merong pagkakahawig sa bawat isa. Kaya huwag kayo mafo-frustrate kung hindi nyo mapantay yung kilay nyo. Basta hindi siya masagwan tignan and sa tingin nyo, hindi siya agaw atensyon dahil hindi siya pantay. Okay na yon, basta sa tingin nyo, kaya nyong rumampa with that kilay. Support ko kayo dyan. So that's it guys for my kilay routine / eyebrow goals. If you enjoyed this video, please give me a thumbs up. I-comment nyo din down below kung ano yung mga katanungan nyo and pipilitin kong sagutin yan. Basta antay-antay lang kayo guys. Siyempre, subscribe on our channel. Pindutin mo din yung notification bell para notified ka every time we have new videos. Also, meron kaming Instagram account and Facebook account na ito. Pwede nyo kaming i-follow dyan guys. So, magkita-kita na lang ulit tayo sa susunod. I hope to see you again on the next video. Bye!